Ating purihin ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig, natin pong naranasan sa ating pong buhay, mga minamahal kong kapatid. Kamusta po ang bawat isa? I hope na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito, damang-dama ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay. So, sa mga oras na ito, mga minamahal kong kapatid, sa kabila na sa mga nakaraang araw ay ating na dama ang kalungkutan ng mga kapwa po nating Pilipino na sila po ay nasalanta ng bagyo, mga minamahal ko pong kapatid. So, isipin na lang natin na ang Panginoong Diyos ay alam niya po ang ganitong situation. Nakikita niya po ang situation ng mga tao, pero ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti pa rin, mga minamahal kong kapatid. Dahil meron siyang ginagamit na mga tao para lamang ipadama ang kanyang pag-ibig sa kabila ng ganitong mga kalamidad. Na ang mga tao ay sila po ay nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. So, ang ating Panginoong Diyos ay gumagamit ng mga tao para lamang ipadama ang kabutihan niya po sa kanyang mga anak sa kabila ng ganitong mga trahedya. So, kung mayroon po kayong Biblia ay samahan niyo po ako at buksan po natin sa sulat ni Joshua chapter 1 verse 9. Kung may Biblia po kayo, buksan po natin. Before we read our key text, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Great God, Heavenly Father, Lord, sa oras na ito, kami po ay laan ng oras para po sa inyo at mag-aral po ng inyo pong banal na salita. Samahan niyo po kami, gabayan, i-guide, at bigyan ng makalangit na katalinuhan upang aming maintindihan ang inyong pong napakagandang pangako na aming pong pag-aralan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 9, Have not I commanded thee, be strong, and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, mayroon po ditong tatlong C na lesson na napakagandang makukuha po natin. Na ito po ay napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Ginamit niya lang si Joshua bilang kanyang ballpen at masulat po ito at para maipaabot lamang sa bawat isa ang napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Ang unang C po dito ay a command to be courageous. Ito po yung command, mga minamahal kong kapatid. Kung ating basahin po yung ating talata, ay nabanggit po dito na have not I commanded thee? Question mark. Be strong and courageous. So, ito po ay command, isang command na napakalaga na tayo po ay maging matatag at be courageous, mga minamahal kong kapatid. Ito po ay isang divine directive, direct na pagkasabi po sa atin. This is not a suggestion, kundi ito po ay panawagan ng ating Panginoon para sa bawat isa sa lahat na mananampalataya po sa Kanya, na God calls us to step into our purpose with boldness because we live. Tayo po ay nabubuhay na mayroon pong purpose. Mayroong direction yung ating buhay, mga minamahal kong kapatid. So courageous is needed not in the absence of fear, but in obedience to God in spite of fear. Na napakalaga na tayo po ay matutong sumunod sa ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid.
dahil ang nagdi-disobey ay yun po ang nagkakasala. Kundi ang ating Panginoong Diyos ay ninanais niya na tayo po ay sa kabila na kung saan ay napakadelikado po, pero isipin natin na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, na kung saan minsan ay nakakatakot, pero napakalaga na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, be strong and courageous. Hindi kita binigyan ng spirit of fear, kundi binigyan kita ng kapangyarihan na tayo po ay magtagumpay. Okay? Yun po yung unang C. Ito po ay command ng ating Panginoon para po sa atin. Ang pangalawa po na C ay ito po ay panawagan. A call to resist fear and discouragement. Na kung saan tayo po ngayon ay nanghihina na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, na kung saan minsan ay iniisip natin na wag na tayo magsimba. Isipin natin, mga minamahal kong kapatid, ito po ay panawagan ng ating Panginoon, a call to resist fear and discouragement, mga minamahal kong kapatid. So wag po tayo ma-discourage. Mga minamahal kong kapatid, wag po tayo ma-discourage. Fear paralyzes, but faith propels. Discouragement comes when we look at our limitations. Yun po, mga minamahal kong kapatid, kung ating tinitingnan yung ating mga limitasyon, ay talagang madi-discourage po tayo. But, kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon, comes when we look at God's promises. Faith comes when we look God promises, na tayo po ay napakalaga na ating i-claim ang napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Na ano po yung pangako niya? I do not be afraid. Do not be discouraged. Mga minamahal kong kapatid. So, ating i-claim ang pangako po ng ating Panginoon. What fears are holding you back today? Surrender them to God who strengthens you. Isipin natin na ang ating Panginoong Diyos, siya po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, lahat ng mga solution sa atin pong problema. So wag po tayo ma-discourage, mga minamahal kong kapatid. Isipin natin na mayroon po tayong Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran, na makapangyarihan sa lahat at hindi po nabibigo. Okay, ano po yung unang C? Ito po ay command ng ating Panginoon, a command to be courageous. And then yung pangalawa, a call to resist fear and discouragement. And then let us proceed sa number 3 po, mga minamahal kong kapatid. Ang pangatlong C po ay ito po ay comforting ng ating Panginoon. Isang comfort niya po sa atin, na kung sa kabila na kung mayroon po tayong mga problema na dinadanas, ang ating Panginoong Diyos ay nandyan. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Mayroon lang siyang tiwala sa atin na kaya po natin ito. Katulad kay Job, na kaya ni Job ang mga pagsubok na kung saan ay pinahirapan siya ni Satan. Ang ating Panginoong Diyos, may tiwala po kasi ang ating Panginoon kay Job na kaya niya po ito malampasan. Kaya after po noon na nalampasan na ni Job, ay triple pa ang pagpapala na ibinigay ng ating Panginoon sa kanya. Kaya po, mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Because our God ay nandyan siya, always po siya present. Na ang C po ay a comforting promise of God's presence. Na always presence po ang ating Panginoon. Hindi po siya absent, mga minamahal kong kapatid. Dahil sabi po sa talata, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit saan tayo pupunta, ay kasama po natin ang ating Panginoon. In our journey, sa ating pong buhay, ay nandyan ang Panginoong Diyos, ay always present po sa atin. You're never alone in your battles. God's presence brings peace, power, and perspective. Na ang ating Panginoong Diyos
ay nagpapalakas po sa atin. Binibigyan niya po tayo ng kalakasan sa atin pong buhay, sa atin pong paglilingkod sa Kanya. This promise sustains us in unknown territory and difficulties. Na ito po ay napakagandang pangako po ng ating Panginoon. His promise to sustain us na tayo po ay magpapatuloy lamang sa paglilingkod po natin sa Kanya. Kaya wherever you go, mga minamahal kong kapatid, in our journey, isipin po natin na always kasama po natin at isama po natin ang ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng ating pong prayer, ay ipag-pray po natin, Lord, guide me. Give me strength. Give me knowledge and wisdom na aking gagamitin. Lord, kaya po mga minamahal kong kapatid, sa ating pong journey, sa ating pong paglilingkod, sa ating Panginoon, isipin po natin ang tatlong C po na ito. Ano po? Na ito po ay napakagandang pangako po ng ating Panginoon para po sa atin lahat, na yung unang C, this is a command of God. A command to be courageous sa atin pong buhay. Pangalawang C, a call to resist fear and discouragement. And then ano po yung pangatlo? A comforting promise of God's presence, na always present po ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Sa kabila na ups and downs that we encounter sa ating pong paglilingkod, isipin po natin na nakikita tayo ng ating Panginoon. Nandyan po siya sa ating side, handang malalay, handang magbigay sa atin ng kalakasan, na tayo po ay magpapatuloy lamang sa ating paglilingkod sa Kanya. God bless po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid.